Magandang gabi po sa inyong lahat. Ang ating ibanghelyo po ngayong araw ay mula po kay San Lucas. Sa first paragraph, siguro maitatanong ninyo, sino kaya itong Theophilus? Most excellent Theophilus. Yun yung address ni San Lucas. Sino kaya ito? Itong pangalang Theophilus ay makikita din natin sa Acts of the Apostles. Sino si Theophilus? Well, according to my research, wala pong nakakaalam o nakatutukoy kung sino talaga ito. At sa Bible, the Bible does not identify kung sino nga itong si Theophilus. Well, mayroong mga theories. May nagsasabi na itong si Theophilus ay isang certain individual na mayaman sa Antioch na kaibigan ni San Lucas. Most excellent Theophilus. May nagsasabing ganon. Mayroon namang theory na nagsasabing ang salitang Theophilus ay generic po na pangalan na tumutukoy sa lahat ng Kristiyano. May theory ganon. Anyway, balikan po natin yung pangalang Theophilus. Mas maiging tingnan na lang natin yung pangalan niya. Itong Theophilus na ito, actually Theophilus is a Greek name, Griegong pangalan. Na ang ibig pong sabihin is one who is loved by God or a friend of God, kaibigan ng Diyos. Yan po ang kahulugan ng pangalang Theophilus. So, kung ang pangalang Theophilus refers to all of us Christians, simply put, Saint Luke is calling us friends of God. Kaibigan, mga kaibigan ng Diyos. At sa Biblia, mayroong mga passages na makikita natin na kung saan tinatawag tayo na kaibigan niya. Halimbawa, sa Gospel ni John, chapter 15, verse 15. Ano ang sabi? I no longer call you slaves. I have called you friends because I have told you everything I have heard from my Father. Kaibigan ko po kayo dahil lahat ng sinabi ng Diyos Ama, sinabi ko po sa inyo. I told you everything about the Word of God. Further, sabi niya, you are my friends if you keep my commandments. Ang mga utos ng Diyos. Sa madaling salita po, mapapansin po natin na ang basihan po ng ating ugnayan sa Diyos, ayon kay Jesus, ay walang iba, kundi ang salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos, kung lalagyan natin ng pangalan, iisa lang po, si Jesus. The Word made flesh. Naku, kung ito po yung ating basihan ng ating ugnayan sa Diyos, ano kaya ang magiging resulta? Possible effects. Makikita din po natin sa ating gospel today. Ano ang sabi sa gospel? The Word of God brings glad tidings to the poor. Anong ibig sabihin? Ito po ay nagbibigay ng galak, kagalakan. Totoo nga naman na, na ang salita ng Diyos ay talagang nagbibigay ng kagalakan. Jesus, the Word made flesh, gives us that joy. Through His words, we will grow in wisdom. And we believe and we know na pag mayroon tayong tamang kaalaman o wisdom, sino nga ba naman ang hindi magagalak o matutuwa? Pangalawa, the Word of God sets us free. Liberty to captives, yung sabi dito sa Gospel. Nitong nagdaang mga araw, atin pong natuklasan o naranasan yung ministry ni Jesus, nagpagaling ng maraming may sakit.
nagpalayas ng demonyo, makikita natin na ang salita ng Diyos ay talaga namang nakakaligtas. Nakakaligtas sa atin. Pangatlo po, sabi dito, the Word of God gives sight to the blind. Anong ibig sabihin nun? Na ang salita ng Diyos ay nagbibigay po ng liwanag sa ating buhay. Kaya nga po sinasabi, Your word, Lord, is a lamp unto my feet and a light unto my path. And a light unto my path. Itong ugnayan natin, mapapansin natin, ayon sa gospel, ay mapapanatili natin sa pamamagitan ng pakikinig sa salita ng Diyos. At hindi lang doon. Pagsunod at pagsunod sa salita ng Diyos. Itong pagkakaibigan natin sa Diyos, ugnayan natin sa Diyos, ay mapapanatili sa pamamagitan ng pakikinig sa Diyos at pagsunod sa utos ng Diyos. Sa later part ng gospel, sabi, Today, this scripture passage is fulfilled in your hearing. Today, ibig po sabihin, hanggang ngayon, hindi po napuputol ang ating ugnayan sapagkat patuloy po na ang salita ng Diyos ay binabahagi. Patuloy po na binabahagi hanggang ngayon. And we are invited, ang salita po ng Latin ng today is hodie. Today. Ngayon po, hindi po bukas. Ngayon. This passage is being fulfilled. Naririnig po ninyo. At tayo pong lahat ay iniimbitihan na tanggapin ang salita ng Diyos. Tayo pong lahat ay iniimbitahan na pagnilayan ang salita ng Diyos. Tayo pong lahat ay iniimbitahan na isabuhay ang salita ng Diyos. Today. Hindi bukas ha. Sinasabi sa atin ngayon. Today. Ngayong araw. Hodie.